Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang magandang biyayang ito. Kaalinsabay ng iba pa natin mga biyayang hinihiling. Upang tayo maging marapat, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan. Tayo pang lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang panalangin para sa ating mga kapatid na OFW. Para sa mga may sakit, pagbuti ng kalagayan ng Leoncia, Sister Terry, Teresita, Lerma, Remy, Juliet, Tita Julie, Alona, Ruthie. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagdasal din natin ang kalusugan ni Roger. Maupo tayo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming punong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabulanan? Nahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang.
Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang mapagaling at loobin mo sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa poong dakila, Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga nasa bansa sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila'y naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanilang hinirang ay bakanin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at sa ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng iyong sabihin, at sila'y kinutya ng kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot, yaring mga hari ay nahintakutan. At kung sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inululuklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa poong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang gilim mong ama na habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa ay ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa poong dakila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa kaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa spirito, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa spirito ay spirito. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayun din ang bawat
ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nung maliit pa po yung isang pamangkin ko, natatandaan ko, nagpipretend akong aso kapag nakikipaglaro ako minsan sa kanya. Nagko-crawl ako, matahol ako, winiwiggle ko yung lower body ko. Ginagawa ko rin ito kapag gusto ko siyang takutin o kaya kapag gusto ko siyang lokohin. Halimbawa, kapag may kinakain siya, gusto ko, ayaw kong bigyan. Magpipretend akong aso. Tapos parang manghihingi sa kanya na parang aso. Doon niya lang ako bibigyan. Nag-work naman, kaya lang not all the time. Mas maraming beses yung hindi ko siya natatakot. Mas madalas yung hindi ko siya naloloko. Yun bang tititig lang siyang sa akin ganon, mawawala ng kibo, pero tatalikod na lang din. Na para bang sinasabi sa akin, hindi mo ako maloloko, tito. Kasi alam niyang, nagpe-pretend lang ako na aso. Umaarte lang ako, ginagawa ko lang yung ginagawa ng aso. Pero, hindi talaga ako aso. Alam kasi ng pamangkin ko, kahit bata pa lang siya, ang pagkakaiba ng tao at ng tunay na aso. So, bakit ko ito sinasabi sa inyo as an intro? Kasi po pwedeng mangyari sa atin ito na magpanggap lang tayo bilang mga Kristiyano. Pero sa totohanan, hindi talaga tayo Kristiyano. Yung gawin lang natin, yung ginagawa ng isang Kristiyano, pero hindi talaga tayo Kristiyano. Ay nako, hindi po natin maloloko, lalong-lalo na ating Panginoong Jesucristo, sapagkat alam na alam niya ang pagkakaiba ng tunay na Kristiyano at ng nagpapanggap lamang na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano po kasi ay yung nabubuhay sa kanyang buhay si Kristo. So much so, sabi ni San Pablo, hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na. Ang values niya ay nagiging values natin. Ang mahalaga sa Kanya ay nagiging mahalaga na para sa atin. Ang nakakaduwal para sa Kanya, ang kasalanan, ay nakakaduwal na rin para sa atin. Ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemus sa ating gospel reading. Kailangan tayong lahat ay ipanganak sa tubig at spirito. Kailangan tayong lahat ay magbagong buhay. Yung buhay na hindi na karnal, yung buhay na hindi na pang sarili lang, yung hindi na selfish, kundi yung buhay na ni Kristo sa ating buhay. Madalas iniisip natin, ang pagbabagong buhay ay para lamang sa mga gumagawa ng masama. Yes, pero hindi lang para sa kanila. Applicable yan. Ang pagbabagong buhay ay kahit na sa mga gumagawa rin ng mabuti. Pero hindi naman genuine ang paggawa ng mabuti. Take note, ito ay sinabi ni Kristo kay Nicodemo. Kay Nicodemo na sa tingin ng marami dati ay banal na, mabuti na. Pero ano sabi ni Kristo patungkol sa mga Parisayo na tulad ni Nicodemo? Kung ang kabanalan ninyo ay katulad lang ng kabanalan ng mga Parisayo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kulang ang kabanalan na yon. Maganda yung mga ginagawa ng Parisayo, pero kulang yon. Kung hindi bumubukal sa puso ng mga yon. Kung hindi authentic yon. Maganda yung ginagawa nila, pero dapat ito ay tunay na nagmumula sa puso nilang nagmamahal sa akin talaga. If you love me, you will obey my commandments. Ang sabi ni Jesus, pero hindi ito pag-obey o pagsunod na dahil sa letra lamang ng batas, kundi dahil sa spirito ng batas, na walang iba, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos na nagbigay ng batas. Mas linawin pa po natin. Again, notice that, sinabi niya ito kay Nicodemo. Bakit kailangan ma-notice ito? Kasi una, si Nicodemo ay isang Parisayo. Siya ay miyembro ng isang
kilalang religious group noon. Pinagpipitaganang religious group noon. So anong gustong sabihin sa atin dito ng Panginoon? Just because I'm a priest, you are a nun, ikaw ay lay minister, ikaw ay paska, ikaw ay lekkom, or just because lagi ka nagsisimba araw-araw, hindi ibig sabihin noon, Kristiyano ka lang talaga. Anong sabi ng ating Panginoon? Sa Mateo 7:21, sa mga huling araw, maraming magsasabing, Panginoon, Panginoon, ang hindi maliligtas. Kundi yun lamang tumutupad talaga sa utos ng aking Ama. Sa mga araw na iyon, may magsasabi daw sa Kanya, Panginoon, hindi nga po ba't nangaral kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa kami ng mga kababalaghan. Sabihin daw niya sa mga taong ito na mapagpanggap lang na mabuti pero hindi naman. Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So hindi garantiya na tayo Kristiyano dahil lamang nasa simbahan tayo. Ikalawa, si Nicodemo ay maalam sa banal na kasulatan. And so sinasabi sa atin dito na just because we are knowledgeable of the Bible, teachings of the church, pati na yung mga batas sa liturhiya, dapat ganito, dapat ganon, Kristiyano na tayo. Ano ang sabi? Sa James 2:19, kahit ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos. Baka nga mas marami pang nalalaman ang mga demonyo sa atin tungkol sa Diyos. So hindi sapat na mayroon tayong maraming nalalaman kung hindi naman nakikita sa buhay natin ang ating nalalaman. Kung hindi naman tayo sumusunod talaga sa Diyos na ating minamahal. Ikatlo, yung religious experience. Halimbawa si Nicodemo, di ba? Kahanga-hanga ito, nilapitan niya. Pumunta siya kay Kristo. So, may iba siyang naramdaman. Kaya nga sabi niya dito, walang makagagawa ng mga ginagawa po ninyo. Nalalaman ko pong kayo gurong mula sa Diyos. May kakaiba sa inyo, Jesus eh. Kaya ako nandito eh. May religious experience dito si Nicodemo. So ganun din. Just because may religious experience tayo, na-touch tayo sa humilya, na-touch tayo sa salita ng Diyos na ating pinagnilayan at binasa, na-move tayo ng sharing ng iba, nakonsensya tayo sa nangyari na mabuti o pangit sa buhay natin o pangit o maganda sa buhay ng mahal natin, okay yun. Pero hindi dapat hanggang doon lamang yun. Natatandaan ninyo yung talinghaga tungkol sa mga hasik na naghasik ng binhi sa mga lupa bago yung matabang lupa. Sa mga hinasikang mga lupa bago yung matabang lupa. Di ba? Kahit pa paano, tumubo ng konti. Pero hindi nagtagal. Nawala din. So just because meron tayong religious experiences, enough na yon. It should last. And it should lead us to a change of heart. At pang-apat, yung moralidad. Si Nicodemo bilang Pariseo, metikuloso sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Ay Kristiyano na tayo. At tulad ng sabi ko kanina, dapat bukal sa loob natin ang pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po, ang isa sa magandang batayan na tayo'y nabubuhay bilang Kristiyano ng talaga ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung pagmamahal natin sa Diyos na siyang kikilos na sa atin upang natural na nating iwasan ng masama at gawin ng mabuti. Hindi dahil naobliga tayo, kundi dahil alam natin na ang masama ay nakasasakit sa kalooban ng Diyos. At ang mabuti ay nagbibigay ng ngiti sa Diyos. Isa sa mga lagi kong sinasabi sa mga tao na nagloloko ang kanilang partner o yung kanilang partner, lalaki man o babae, ay gusto nilang magbago, ay sinasabi ko, ganito, nahawa ko sa iyo. Kung ano-anong ginagawa mo para mapagbago siya. Okay lang naman, kaya lang nasa sa kanya eh. Kung talagang mahal ka niya, siya mismo magbabago para sa iyo. Hindi ikaw ang makapagpapabago sa kanya. Ang pagmamahal niya sa iyo ang makapagpapabago sa kanya. Kasi kapag mahal mong isang tao, natural yun eh. Hindi mo nakakabisaduhin yun. Hindi mo na pipilit sa sarili mo yun. Natural na eh. Natural na iiwasan mo yung makasasakit sa kanya at gagawin mo yung alam mong ikatutuwa niya. Kaya sana, isa sa mga mahalagang biyaya na hiligin natin lagi kapag tayo nagdarasal ang nagsisimba ay yung mas lumalim pa yung pagmamahal natin sa Diyos. Upang yung mga ginagawa natin ay hindi maging pretending lang, kundi maging totoong sa puso.
nanggagaling. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, lalo na para sa atin na mga laging nagdarasal, laging nagsisimba. Patuloy nawa tayo umulat sa ating pagkamahal sa Diyos upang ang ating mga ginagawa ay maging resulta lamang ng pagkamahal natin sa Diyos. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong mas magmahal sa iyo. Tulungan mo kong mas ma-realize ang pagmamahal mo sa akin at ito ang magbunsod sa akin upang mas lalo kitang mahalin. Makita ko nawa na minamahal mo ko hindi naman dahil sa mga kabutihang nagawa ko o ginagawa ko. Minahal mo ko dati pa kahit wala pa akong ginagawang mabuti at kahit ako'y masama pa. Walang kondisyon ang pagmamahal mo sa akin at ang pagmamahal mo ito ay hindi ko nasubukan kahit kailan. Ako lang itong nagtatampo, ako lang itong nagagalit, pero napatunayan ko noon pa man na lagi kang nandiyan. Tulungan mo po akong ma-realize yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Papurihan ng Diyos na kahit isang saglit na hindi ka kinalimutan, siya ay muling babalik sa atin. Kung tayo totoo lang, magpapakatotoo lang, we will realize na ang Diyos kailanman ay hindi nawala. Tayo ang lumalayo. Tayo ang nagkukulang. Tayo ang may kasalanan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung paniniwalaan mo lang at kung marirealize mo lang kung gaano ka kamahal ng Diyos. At para dito tutugunan mo ng pagmamahal ng Diyos na kulang kung sa totoo lang. Napakalaki ng kanyang pagmamahal. Kaya't yung kulang na pagmahal natin, dapat mas pinag-iigting pa natin yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. I-claim mong mahal ka ng Diyos. Hindi sa isip, ha? Appreciate mo sa puso. Ano man ang nagiging mga problema mo, mahal ka ng Diyos. At doon magsisimula ang pagbabago sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Siyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-sama
sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liat, ang alak na mula sa katahas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya nga'y muling handog sa iyong hapat, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Tinapay at talak habang handog namin, naway kalugdan mo, O Diyos na butihin. Tinapay magbigay, buhay nawa sa amin, sa kaluwalang magsilbing inumin. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiribang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo yung naging mga kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito
sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noon siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang ipapanahing mga kapatid ng ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na sa ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Makisama si Nanchoyce, Louie, Connie, Joselito Percy Cautiosa, Dionca Maria Jose Relito Erickson, Coring, Galar sa Yoserio, Emer, Lucia, Ada, Dante, Enrique, Elsie, Mark, Ricky, Alfredo, Romy, Sally, Adolfo. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos sa San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat
magpapayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong Kanyang minamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag wag mapahamak. mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Kasama din ang mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Salamat po sa mga tulong na pinapadala ninyo. Paalala lang ha, paalala lang. Kasi hindi sila lumulubay, dami nila, dami. Kapag may nanghingi po sa inyo, nag-private message, nanghihingi at pangalan ko, scam po yun. Never po akong nanghingi. Okay? Scam yun, ha? Huwag kayo magre-reply doon. Huwag kayo makikipagkaibigan doon. Kung medyo techie tayo or maalam sa computer, yung account ko, yung Reverend Father Joseph Fidel, merong check blank, ay merong ano to? Blue check, nakaganon. Blue naka-check. Pero wag na lang ganon. Basta importante pag nanghingi sa inyo at pangalan ko ang pakilala, scam yan. Okay? Scam po yan. Huwag po kayo magbibigay. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pasensya na po kung meron pa rin mga ganon. Nire-report po namin yun, kaya lang hindi talaga tumitigil. Paiba-iba, para marami po sila. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Sing ka rin. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.